Good morning. How are you guys? Today is Saturday. It is a very nice day. So nandito ko ngayon sa Osmeña Park para magpalamig dahil nga mainit sa labas kahit na walang sinag ng araw, pero mainit ang kapaligiran. So yun guys, gusto ko lang sa inyo ibalita na I did not make it yesterday about my application in one of the biggest BPO company here in Davao City. So wala tayong magawa guys. I need more practice and familiarization on how to deal with customer or customer care. So yun guys. At ang sarap ng hangin dito. Maano ba? Ibang malamig na maasal iba ang pakiramdam pag pumapasok sa katawan. Parang nasa ka, nasa tabing dagat. Mga ganon, nararamdaman yung ganon guys. Tabing dagat, sarap ng hangin, di ba? Marirelax ka, mawawala konti yung problema mo. Tataman tayo may problema, pero huwag natin itindihin ng problema. Tawanan mo ang iyong problema. Yan ang sabi ni Frida Aguilar, di ba? So, yung guys, hayaan mo yung problema mag-solve sa problema mo. Meron bang ganon? So kulimlim ang langit guys, delikado pag umulan, kaya hindi ako naglalayo para madali ako makauwi doon sa amin pag bumuhos yung ulan. Mayroon pa naman akong pinalunre, pero matagal pa yun. Dahil pila doon kayo na, dumaan ako. So mamaya hapon mabalikan ko yun. Ako na magsambay, dali na matuyo dahil mainit nga kwarto. Yung wash ko lang yung ginawa kong kurtina doon sa aking bitana, at saka yung ginawa kong komot na may tatak na YouTube na may hoodie. So yun guys, at pintuhan mo tayo kung ano yung mga dapat nating gawin sa mga ganitong tagulan. Kasi nga alam mo na tagulan, maraming lamok, maraming mga bagay na gumagapang sa lupa, umakyat sa bahay dahil nga ulan, di ba? Mga ganun. So sa tagulan, kailangan mayroon kang stock na pagkain para just in case hindi ka magutom. Biscuit, tinapay, noodles, mga ganyan, mga oatmeal. Ako mayroon ako sa aking container o plastic container. Eh ang lang naman, noodles kailangan twice a week lang kakain nun. Na required doon. Dahil 3 or twice a week dahil nga di ba mataas sa alat yun, mataas ang salt. Delikado pag araw-araw ka kumakain nun. Not unless siguro kung damihan man sabaw, damihan ng tubig. Ang style kasi doon, yung unang lublob mo, yung tubig na ininit, yung unang pinakuluan doon at nilagay mo yung noodles, itapon mo, yun ang instruction talaga doon. Para yung kanyang wax masasama doon ay maitatapon. Ang sunod noon, yun na ang pinaka-final, yun na ang malinis na tubig. Kaya nga, or isasama mo doon sa noodles o ano mo yung klase yung noodles na mo, bulalo man yan, chicken noodles man yan o ano man, basta ang standard noon yung boiled water, ganun ginagawa sa Middle East yung unang boiled noon, unang kulo, 3 minutes na kulo, buhos mo doon sa noodles, itatapon mo yun, sasalain mo, tatapon mo. Sa planta kasi ganun, padamihan kami ng noodles, mura lang kasi noodles noon. Pag bumili ka ba doon, hindi pira-piraso, per dozen, tapos nilalagay lang namin sa aming yung locker, lahat ng klaseng pwedeng makain, sardinas, biscuit, crackers, yung hindi napapanis, noodles, yung mga ganun. Kasi sa planta namin libre naman kayo tubig, libre kape, hindi tubig para sa kape, tapos cold water. Dati libre kami ng kape, sa katagalan hindi na kami kasama, yung mga direct hard lang. Sa contractor, nilibre kami kape sa may baso. Ngayon wala na talaga, di na libre. So, for direct hard na lang. Kasi nga, contractor lang kami, hindi kami direct hard. Sa mga direct hard, doon sa plantang pinagtrabahan ko, ang ganda kanilang mga benefits. Alagang pag na-direct hard ka doon, open ka sa mga loan. Housing loan, car loan, educational loan, cash loan, tapos may pagkain kayo, libre kayo pagkain doon, libre din ng kape,
Basta talaga ang sarap. Laki pa sweldo. Ang ganda ng uniforme, ganda ng environment, the aircon. Kami mga kontraktor, tsaka kami sa walang aircon. Operate kami sa makina na napakainit. Lalo na ako dahil may lisensya ako ng forklift. Nagdadrive pa ako ng forklift habang nagbabantay ng makina. Partida nga, ika nga. So ilan lang kaming may license ng forklift doon. Mga senior lang, tulad ko. So lahat naman doon marunong mag-drive ng forklift. Lamang kailangan talaga may license. Kasi pag nahuli ka ng safety, sitahin ka. Lalo yung mga galing Saudi Arabia. Parang naman sa Saudi, diba? Galing ng mga Pilipino. Dating sa UAE, gulat nga ako eh. Ako galing ako sa Saudi. Nag-drive pala ako sa Saudi, guys. Hindi lang ako nakakuha ng license kasi nga yung kategory ko hindi dapat kumuha ng license. Yung aming fireman commander pwede. Basta yung ka-level ng supervisor pwede kumuha ng license. Pero nag-drive ako doon sa loob mismo ng aming camp, yung compound. Doon lang, pick up ang aking dinadrive. Pagka mayroong fire alarm, kunwari, tumawag yung fireman telephone operator. Hello, Mr. Firefighter. Firefighter ang tawag sa amin eh. Kasi fireman nga eh. Ano lang kami sa compound. Pagka malaking sunog na talaga, yung city fireman ang tinatawag namin. So, pag tumawag yung fireman operator, sa gate kami nagbabantay eh. Sa gate kami nakaupo lang doon, waiting kung may sunog o naman, maapaw ba yung swimming pool. Please secured villa number 2. There is a fire alarm or there is water overflow, mga ganun. Nakikita doon sa kanyang screen. May doon eh, fire, kumbaga sa fireman fire system matawag doon, bulletin board. May mga ng fire alarm. Makikita mo doon kung saan ang nag-alarma, pati pagtaas ng tubig, apaw ang swimming pool, mga leak ng mga tubo, nadidetect doon. High-tech nga talaga doon eh. So pinupuntahan ko yun, dala ko yung fire extinguisher, breathing apparatus, pick up. Tapos si ko sa loob, kakatok ka na yan o doorbell ka. Morning sir, morning ma'am, I'm here for inspection. There is a fire alarm. Am I allowed to go inside? Yeah, just a moment. We take off our clothes. Huh? Don't take off your clothes. Just take your clothes on. Pala naghuhubad yung mga Amerikana doon, mga Amerikano. So, pag sinabi nila lang, okay, you can go inside, pupunta lang kami. Ang una namin chine-check yung mga kwarto, kitchen, yung mga pasabling may karoon ng sunog, laundry, mga ganyan. Kadalasan doon, false alarm. Kadalasan na doon, yung mga kanilang mga kasambahay, nagluluto ng itlog, napabayaan, maapaw, mausok, kanon. Siyempre, high-tech yung mga doon eh, mga smoke detector eh. So, tatawag uli ako sa fireman operator. Hello, Mr. Fireman Operator. The fire alarm is false alarm. There is no any sign of fire. So, you can close your report. Kasi magre-report siya, magre-report din ako. Gagawa ng written report, submit namin sa manager namin pagkatapos ng duty. So, false alarm karamihan doon. Mayroong sunog nga nangyari minsan. Yung nasunog yung kortina ng doon sa recreation area. Sinilaban ng anak ng mga kano. Alam mo anak ng kano, di ba? Matitigas ang ulo eh. Yung mga spoiled eh. Basta may mga lighter sila doon eh. Siklab. Nagtototbrush ako noon eh. Doon sa lababo. Ikita ko yung recreation area. Kasi nakaharap yung aking office. Na-promote ako doon as a fireman telephone operator. So, nung pagka-promote ako, doon lang ako. Hindi na ako pwede mag-roving. Hindi na ako pwede mag-rescue. Tawag ako agad. Hello, firefighter. There is a fire in the recreation area. Takbo sila doon. Pagtaka ko, ba't hindi na-detect nung fire alarm system? Hindi nag-alarma. Mag-alarma yun. Kahit tulog kayo, magigising kayo. Sa lakas ng alarma. Yung pala, dinisable ng mga bata. Yung smoke detector. Yung maluloko nga eh. Liab-liab. Natanggal yun. Natanggal sila lahat doon. Tinatanggal ng aming kumpanya. Pinalis ka nga. Pinalis yung sila lahat. Pinalis doon. Ganun doon eh. Basta ang cause ng lalo nun fire, sunog. Paalisin kayo lahat. Wala nga silang nadala.
pinalis sila nung araw na yun. Yung mga gamit nila, yung aming manager na nag-utos sa mga maintenance na lagay sa box at ipadala sa US kung saan sila o saan compound sila malilipat o ipapadala. So, hindi ko nabanggitin yung kumpanya ng nag-rent sa aming compound. So, yun guys, yun ganun ang nangyayari doon. Talagang paalisin ka doon sa aming kampo, mahigpit doon. Sunog yun eh. So, ganun ang nangyayari doon sa kampo ng pinagtrabaho sa Saudi Arabia. Tapos nung nasa UAE na ako, nangyari na naman yun. Similar din doon sa nangyari doon sa Saudi Arabia. Yung kasama ko nag-charge doon sa laptop niya ng ano ba sinarge niya doon? Mobile? Something like that? USB? Basta may sinarge na kininikta doon sa laptop, hindi mismo doon sa outlet. Kaya ang laptop niya nasa kama, nakapatong. Tapos siya naglalaro ka ng basketball. Uminit yung laptop. Siyempre pag mainit yung laptop at ang kama ay malambot na naman ang mga sapin doon ba? Madali siya mag-cause ng fire. Kasi nga yung element of fire ba, triangle yon. So pag nag-meet yung tatlong element ng fire, mag-cause na ng sunog yon. Kaya yun, nag-init, lumiyab, nasunog yung laptop, nasunog yung kama, ay di muntik may mapalayas doon sa aming kampo ng may-ari ng kampo. Buti magaling yung aming safety engineer, galing magpaliwanag na ganyan-ganyan. Because of the outlet, substandard, hindi magaling sa paggawa ng report. Hindi kami napalis. Kung mahina-hina yun ang aming safety engineer na gumawa ng report, ay tanggal kami lahat doon, alis kami, maghanap na naman kami ng ibang camp. Ganon doon guys sa Middle East, may higpit sila sa tungkol sa sunog. So kinikita ko lang sa inyo guys para na malaman nyo na ang pag-abroad ay talagang sugal din. Hindi lahat ng araw ay naka-Alaska. Meron ding medyo mahirap din ang buhay doon. Number 1 nandun, homesick. Number 2, init. Number 3, kailangang ingat sa credit card. Kasi ako dyan, baon-baon ako sa credit card. Ilang taon akong ay nako, nakaka-relate yan yung mga card holder ng Middle East. Kasi nga, high-tech na ngayon. Ang mga bangko doon, basta alam na hard ka, pupuntahan ka sa ang kampo, aalapin ka ng card. Doon ka magkakamot ng walang kape. Doon ako nakakamot ng lahat ng parte ng katawan ko na walang kape. So ingat kayo sa credit card guys, lalo na doon sa Middle East. So dito sa atin, kahit dito sa atin, marami nag-aalok sa akin ng credit card, ayaw ko. Si Lloyd din, ayaw din yan Lloyd. Yung boy pa si Lloyd, ayaw na ng credit card. So maganda lang, okay na yung debit card. Cash, siyempre. Kailangan ng mas maganda cash. Mabili mo yung gusto mong bilhin. So yun like, kinimfito ko lang sa inyo guys kasi nga gusto ko lang may share sa inyo yung aking experience sa Middle East. So yun lang guys, ilang vlog ko sa ito na nasa kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa akin channel, Kalina TV. Thank you. Peace.